Mula na tumaas ang kaso ng African Swine Fever, napansin ng Agriculture Department na bumaba ang presyo ng karning baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Patuloy naman ang rollout ng bakuna kontra ASF. At nakatutok si Bernadette Reyes. Kanya-kanyang kumbinsi ang mga retailers sa kanilang mga suki na ligtas kainin ang tinda nilang karning baboy sa kabila ng banta ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Tinatatakan nila bago ikakarga po yan. Kaya wala talagang may sakit na makakalusot. Sa San Ildefonso, Bulacan po nanggagaling yung baboy namin. At saka hindi po kami kumukuha ng mga backyard. Kasi medyo po ngayon yung mga backyard. Nandun yung case ng ASF po. Sa kabila nito, apektado pa rin daw ang kanilang benta. Bumagsak sa 260 pesos kada kilo ang presyo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Commonwealth Market, 270 pesos na ang retail price ng kasim. Because of the initial scare, because of ASF, pero unti-unti na rin bumabalik, yung prevailing prices natin ngayon nasa 320 pesos per kilo. At yung in terms of supply ay bumabalik na po sa dati. Para mapigilan ang pagkalat ng ASF, patuloy ang rollout ng vaccine ng DA at Bureau of Animal Industry sa piling lugar. Inaasang sa Oktubre darating na ang kabuang 600,000 doses ng ASF vaccine sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, palalawigin na ang controlled vaccination sa Visayas at Mindanao. Sa pinakauling datos ng Bureau of Animal Industry, umabot na sa 472 ang bilang ng mga barangay na may aktibong kaso ng ASF sa bansa. Ang dami nang humihingi ng bakuna. At sa dami nang humihingi nito at malalaking farm, may mga malalaking farm pa, ay kayang ubusin yung dismil ngayong September. Sa bigas, sa taya ng DA, maaaring maramdaman ang pagbaba ng presyo nito sa Oktubre dahil sa epekto ng Executive Order No. 62 na nagbababa ng tariff sa bigas sa 15% mula sa 35%. Sa ngayon, 45 pesos per kilo ang bigas sa ilang pamilihan. Stable din ang presyo ng iba pang produktong agrikultura tulad ng sibuyas na mula 250 pesos kada kilo noon, bumaba na sa 75 to 120 kada kilo. Tiniyak din ng DA na sapat ang supply ng isda sa kabila ng simula ng close fishing season sa ilang lugar sa Oktubre. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.